Welcome to the Little House Podcast. What is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy, Marcus II. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. And ayusin lang natin ng konti yung mic. Yun. Ayun. Anyways, if you're new to this channel, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video. At kung hindi ka pa naka-follow sa podcast natin, follow nyo na ako doon and leave 5 stars para gumanda naman yung analytics natin sa Spotify. Yun. Ano nga bang pag-usapan natin? Ito yung isa sa pinakamadalas na comment sa akin, mga tanong or question sa akin about sa tattoo. Kung nakikita nyo, syempre medyo heavily tattooed talaga ako. At isa sa pinakamadalas na comment sa akin is, dami mong tattoo. Paano mo natiis yan? Paano mo na-handle yung pain? So yun, madalas talaga hindi ko siya nasasagot na parang di ko alam kasi siguro mataas yung pain tolerance ko. Pero napag-isipan ko siya at naisip ko din naman pagsamasamahin yung mga tips na pwede kong ibigay on how to handle pain when getting a tattoo. So yun, pag-usapan natin yan. Ano nga bang mga tips yung mga pwede kong ibigay bilang ako na maraming tattoo at ako din na isang tattoo artist. So siguro naman I'm credible to give tips, no, kung paano i-handle yung pain when getting a tattoo. Yan. Paano ba natin sisimulan? Ako, when getting a tattoo, personally, siguro panoorin niyo yung advice ko para on how to prepare yourself para sa mga first time magpa-tattoo, no. Yan yung content natin last time or yung topic natin last time. So ando doon sa first part nun kasi syempre kung meron tayong aftercare, meron din tayong parang pre-tattoo na hindi free, pre-tattoo na mga kailangan gawin. Syempre, mas masakit kasi yung tattoo kung hindi natin paghahandaan. So we have to prepare then ourselves, yung balat natin, yung sarili natin, mentally and physically, no? So ang pinaka ginagawa ko diyan is setting of expectations. Sineset ko ako sa sarili ko, ito ang ibibigay kong mga sample and tips is yung ginagawa ko din sa sarili ko. So ako, sineset ko yung utak ko, no, mentally, na magiging masakit yung tattoo, na sobrang sakit. Para pagdating dun sa session, kung masakit man siya, expected ko na talagang sobrang sakit niya. Pero kung pagdating dun sa session is hindi naman pala siya ganun kasakit, 'di ba? Naset ko yung isip ko na magiging masakit. Pero kapag inisip mo kasi sinet mo yung utak mo na hindi to magiging masakit. Tas pagdating dun sa session, nasaktan ka. So mas lalo kang mahihirapan i-manage yung pain, no? So sabi ko nga, expect the worst, no? Hindi naman in a negative way, no? Pero kasi kapag in-expect mo na sobrang sakit niya, 'pag tinatuan ka na, tapos hindi pala siya gano'n kasakit, 'di ba parang hindi ka mas mama-manage mo yung pain mo. Ano pa, physically naman, katulad nung mga sinabi ko, siyempre you have to be hydrated, no? Kailangan may enough sleep ka. Kasi kapag hydrated ka, mas hindi ka magiging mainipin, hindi iinit yung ulo mo. Kasi 'pag umiinit ulo mo, tumataas yung blood pressure mo, eh. 'Pag tumaas yung blood pressure mo, mas nararamdaman mo yung sakit, 'no? Plus, mas nagiging madugo siya.
At 'pag naging madugo siya, mas mahirap para sa aming tattoo artist na tatuan. Kasi siyempre 'pag dumudugo, lumalabas din, kasama yung ink. So, kapag lumalabas kasama yung ink, hindi nagiging sobrang saturated nung gawa. So, ulit na naman, patong na naman, mas masakit na naman, 'di ba? So yun, isang isang, factor din yun. What else? Yung kumain ka at least an hour before the session. Bakit? Kasi kapag busog ka, 'di ba, mas mas mas, mas magaan yung pakiramdam mo kaysa 'pag gutom ka. 'Pag gutom ka naman, ang nangyayari is, mas mararamdaman mo yung sakit kasi gutom ka nga, eh. Parang mas irritable ka, mas ramdam mo lahat. So, isang bagay din yun. Ano pa, huwag kayong maniniwala sa sinasabi nila na uminom ka habang nagpapa-tattoo or uminom ka bago magpa-tattoo, hindi mo yan mararamdaman. Hindi totoo yun mga kasabwat, mas masakit yun. Mas mararamdaman mo kapagka nakainom ka, kapag lasing ka. Kasi, mas sensitive yung balat natin nun, mas mataas again, mas mataas yung blood pressure natin nun at mas mararamdaman natin yun. Ang sinasabi nila na hindi mo mararamdaman, baka 'pag lasing na lasing ka, yung sobrang langon-lango ka sa alak, baka di mo talaga maramdaman o kahit 'pag kinulpi kita di mo maramdaman yun. Hindi, loko lang. Um, Gano'n yun, totoo yun mga kasabwat, hindi, um, 'wag kang maglasing 'pag magpapa-tattoo ka, 'yan. Um, Ano pa, ito, nung first time ko magpa-tattoo, isa sa mga pinayo sa'kin is kapag lalapat na yung karayom, sa balat mo, tignan mo para alam mo na lalapat na siya. Eto lang naman sa mga part na nakikita natin, pero kung sa hindi natin nakikita, siguro pakiramdaman na lang natin si artist kung lalapat na yung karayom, 'no? Pero bakit nga ba? Kasi ang ginagawa ko diyan, eto yung naituro sa'kin, inhale, paglapat ng karayom, exhale. Yun, gano'n yung pinapagawa sa'kin, which is very effective naman para sa'kin, 'no? So, wala namang masama kung susubukan niyo, pero ako gano'n yung ginagawa ko, 'no? Inhale, lapat ng karayom, exhale. 'Yan, kasi kapag pinigil mo yung hinga mo, parang mas masakit siya, plus, baka mahimatay ka pa kasi kapusing ka ng ano, ng oxygen sa utak, mahimatay ka pa, 'di ba? So yun, isang isang magandang bagay din yun na na gawin 'no, inhale, exhale, um, ano pa, uminom ka lagi ng tubig habang tinatatuan ka. Kasi, para name-maintain mo yung hydration nung katawan mo o tama, ng katawan mo para hydrated ka. Kasi 'pag dehydrated ka, pati balat mo makikita yan, magda-dry yung balat mo at kapagka nag-dry yung balat mo, 'pag tinatuan siya mas ramdam mo siya. Instead na kapag hydrated, 'di ba, mas mas healthy yung balat natin. At 'pag mas healthy yung balat natin, mas madali siyang tatuan. Mas madali siyang tatuan, mas less yung pain. Yun, gano'n. Um, what else? Ako 'pag eto, isang isang bagay 'to 'no. Eto, this is, scientifically proven 'no. Kapag nagpapa-tattoo tayo, since nagha-handle tayo ng pain, is ang nangyayari yung katawan natin is niya, parang mas maraming energy yung kinakailangan ng katawan natin para i-handle yung pain. So minsan, nagki in yung adrenaline. So kapag nag-kick in na yung adrenaline, nababawasan yung sakit kasi nga, um, nagtatrabaho na yung katawan natin para ma-lessen yung pain at ang ginagawa ng adrenaline is binabawasan niya yung sakit na nararamdaman natin. Kapag gano'n, ang kinakain kasi ng adrenaline is yung sugar natin sa katawan, 'no? Kapag kinain niya ng kinain at naubos yung sugar sa katawan natin, bigla tayong magka-crash. Yun yung parang bigla kang manlalata, ta's biglang sobrang sakit na lahat nung tattoo. Parang hindi lang yung tinatatuan mismo, pati yung buong buong katawan mo masakit na. Kahit yung natapos ng tatuan ang hapdi-hapdi na. Gano'n nangyayari 'pag nagka-crash. So, ang puwede natin gawin diyan is chocolate, 'yan, candy, sweets.
Soft drinks, 'yan kailangan ma-replenish mo yung sugar ng katawan mo o yung matatamis para may kino-convert yung katawan mo na energy. Kasi kapag wala ta's hahayaan mong magutom ka, wala baka mahimatay ka or hindi mo matapos yung tattoo. So yun yung isang kailangan yung tandaan kasi, um, kapag kapag pinabayaan natin yung yung katawan natin habang tinatatuan tayo is mas nagiging painful yung tattoo 'no. Ano ba, breaks. Para sa'kin, meron kasing tao na gusto break ng break habang tinatatuan. Meron namang tao na gusto dire-diretso lang. Ako personally, mas gusto ko yung nagbe-break kapag ako yung tinatatuan 'no. Kasi kapag nagbe-break, siyempre napapahinga yung balat, yung adrenaline ko hindi dire-diretso, yung pagkain ng katawan ko ng energy hindi dire-diretso, napapahinga. So mas naiiwasan yung pag-crash nung katawan natin kapag naubos yung energy. So ako, break 'yan ta's magtutubig ako, mag-soft drinks ako or whatever, yosi, ako 'yan. Isa rin 'yan kung nag-yosi ka, isa sa naging effective sa'kin is nag-yosi ako, nagyo-yosi ako para, kumalma yung katawan ko, kumalma yung kasi ako nakakalma ako 'pag yosi, eh. So 'pag nagyosi ako kumakalma yung katawan ko, yung isip ko at mas nagiging, ready ulit ako na tatuan. So yun, isa yan sa mga parang way ko sa pag-manage ng pain. What else? Isang isang bagay ako, hindi ako ganito, mas trip ko yung nagpapa-tattoo mag-isa. Pero, if you're very, parang social person 'no, it helps din kung may kasama ka. Kasama mo yung kaibigan mo, yung jowa mo, nanay mo, tatay mo, kung sino mang gusto mong isama na nakakapag-comfort sa'yo. Katulad ng ginagawa ko na pag-yosi na nare-relax ako, nako-comfort ako ng pag-yosi. Gano'n din minsan 'pag may kasama kang kaibigan, nako-comfort ka ng kaibigan mo, napapatawa ka, 'yan. Um, iba rin yung may suporta ng kasama at it lessens the pain. At least, mentally, 'di ba? Kasi kapag, sino-solo mo kasi 'yan ako kasi sanay ako ng gano'n. Solo lang, mag-isa magpa-tattoo. Pero may mga tao na mas gusto may kasama and if that helps, by all means, gawin mo para makatulong sa pain management mo. Okey, ano pa ba? Siyempre, kasama din dito, if you're, comfortable with it, kausap-usapin mo si tattoo artist. Bilang tattoo artist din naman, kausap-usapin mo si customer para mas ma-manage niya yung pain. Kasi minsan kapag 'di mo kinakausap, hindi mo alam na himatayin na pala 'yan or para at least nalalaman ni tattoo artist na, "Uy, teka medyo hindi ko kaya 'pag nagla-line ka ng dire-diretso na ano, 3 minutes na dire-diretsong walang hinto, 'di ko kaya. Gawin mo naman 1 minute lang." Hindi, ayun, siyempre, kasi tulungan 'yan, eh, with the tattoo artist and with the client. Ako madalas may mga customer ako na gano'n, "Boss 'pag sinabi kong wait, angat mo muna yung karayom, pero 'pag hindi ako nagwe-wait, dire-diretso mo lang." 'Di ba, part 'yun, management din 'yun, pain management din 'yun. Kasi, may communication kayo, alam mo kung kailan or alam ni artist kung kailan siya dapat huminto or tumigil, alam din ni artist kung kailan siya puwedeng magdire-diretso. Kasi kapag hindi kayo nag-uusap, si tattoo artist mas gusto niyan dire-diretso lang. 'Pag dire-diretso lang, hindi niya alam, hindi mo alam na, or hindi alam ni tattoo artist na nahihirapan ka na pala, nasasaktan ka na pala dun. So, it's better kapag may communication kayo, 'di ba? Yun, ano pa ba? Um, Damit na komportable, it helps if you're more comfortable wearing, loose clothes or, ah, kung saan kayo magiging komportable, gawin niyo bago kayo magpa-tattoo. Kung gusto niyo nakahubad kayo, topless ka habang nagpapa-tattoo ka kahit sa braso ka lang nagpapa-tattoo, 'di ba, okey lang 'yan.
if it helps na i-manage mo yung pain, okay lang yun. Ano pa, eto, kapag wala talaga, sobrang baba ng pain tolerance mo, siguro baka kailangan mo na ng mga, ng pampamanhid, 'di ba? There are like sa ngayon, a lot of parang pampamanhid na pwede mong gamitin. Merong Dyspray, Dipahid, 'di ba? Madami ng puwedeng gamitin if talagang hindi kayang i-manage yung pain. 'Di ba, there's no shame in using, pampamanhid, okey lang yun. Ah, ang importante naman dun is yung art, 'di ba, yung magagawa mo or yung meaning sa'yo ng tattoo, 'di ba? It doesn't matter if nagpampamanhid ka ba o hindi, 'di ba? Nasa parang yung sa pampamanhid kasi, nasa ego na lang 'yan ng mga nagpapa-tattoo, na, "Di ako gumamit ng pampamanhid." 'Di ba, parang gano'n. If you can, 'di ba, 'di mas maganda, mas mainam. Pero if hindi talaga kaya, okay lang 'yun, walang problema kung gagamit kayo ng pampamanhid, 'yun. Just let your artist know, 'di ba? Or if hindi ka sigurado, ask your artist, "Meron ka bang pampamanhid diyan?" Kasi baka mamaya in the middle of the session biglang hindi ko pala kaya, 'di ba, mapuputol yung session. Pero kung meron kang pampamanhid, puwedeng ituloy, 'di ba? Communication pa rin, within, you and the tattoo artist para mas madaling i-manage yung pain, 'di ba? Kasi kaming mga tattoo artist, ganito lang itsura namin pero siyempre inaalala namin si customer. Kasi siyempre gusto rin namin matapos yung tattoo, excuse me, matapos yung session. Kasi ang hirap, sayang 'pag hindi natapos yung session, 'di ba? So mas mas iniisip namin 'yun. At siyempre kung kasi siyempre may mga ego tayo, Baka mamaya tinitiis mo lang, 'di mo sinasabi, hindi mo na pala kaya, kinakapos na pala ng oxygen yung utak mo, 'di ba? Kausapin niyo si tattoo artist, let them know na, "Uy, parang medyo nasasaktan na ako. Uy, parang medyo nahihilo na ako." 'Di ba? Para mas ma-manage mo yung pain. Tutulungan ka naman ni tattoo artist, 'di ba? Ako may ginawan ako ng video niyan, yung, parang sinugod sa ospital. Yun, nangyari yun. Ang naging pagkukulang yata dun is si client hindi naman siya nagsabi kay artist yata ng mga nararamdaman niya or whatever. Parang gusto niya ituloy, nahihiya siya, gano'n. Pero siyempre, si artist bilang responsableng tattoo artist, natuwa ako dito sa tattoo artist na 'to 'no, is tinigil niya at dinala niya sa ospital, 'di ba? Kasi mas importante yon, yung kalagayan, yung kalusugan nung client mo. So gano'n din kasi hindi naman porke parang akala mo tattoo lang is wala lang 'yan. Minsan delikado 'yan, 'di ba? Kapag masyado ka ng nasasaktan do sa tattoo, puwedeng, atakihin ka sa puso, mahimatay ka or kung ano mang mag-trigger diyan, 'di ba? So, importante din 'yun na may communication ka kay tattoo artist na nama-manage mo yung pain. Kasi hindi dahil tattoo lang 'yan is wala nang puwedeng ibang mangyari sa'yo or wala nang mas worst pa sa hindi matapos yung tattoo, 'di ba? Meron pang mas worst na puwedeng mangyari dun. So, maganda talaga na ma-manage siya. Number one kasi siyempre mas kaya mong matapos yung design. Pangalawa, mas magiging komportable ka magpa-tattoo, 'di ba? Kaysa yung hindi ka komportable, hindi rin komportable sa artist. Baka kung saan pa mauwi, 'di ba? Magkainisan pa kayo or mahimatay ka. Mawalan ka ng malay, atakihin ka namang ng kung ano-ano diyan, 'di ba? Hika, atake sa puso o kung ano man. So, dapat, kasi may ano pa rin 'yan, procedure pa din 'yan. So, kailangan ma-manage natin lahat ng risk, 'di ba? Hindi lang naman pain yung mina-manage natin dito. Yung pain mina-manage natin para kay client. Kay tattoo artist naman yung mga risk na puwedeng mangyari, kaya mina-manage natin yung pain. Okey, yun lang naman. Wala naman akong parang ibang maidagdag. Kayo kung meron kayong gustong idagdag, comment kayo sa baba or kung, may mga mali akong sinabi, comment kayo sa baba. Um, at gawan din natin ng video kung kailangan or sagutin ko kung kailangan sagutin. Okay, sana marami kayong natutunan. Sana next tattoo niyo mas ma-manage niyo na yung pain sa mga natutunan niyo dito at kung may mga kakulangan din ako, um, comment din kayo.
malay nyo, pwede nating idagdag next time. Pwede natin gawan to ng part 2 or gawa tayo ng bagong video, 'di ba? About sa mga comments nyo. Ganun lang naman yung madalas kong ginagawa dito. Yung mga comments nyo, ginagawa ko ng videos, ginagawa ko ng mga content para masagot din natin at matulungan natin yung iba pa na hindi nakakaalam. Or baka yung may comment nyo, ako naman yung hindi may alam doon, 'di ba? Matututo din ako sa inyo. So, yun. Yun lang naman. And again, please do subscribe and hit the bell icon and follow me on Spotify. So, peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.